Okay, magabasa ko diri sa Hebrew 4, versikulo 12 ngadto sa 13 nga nagaingon, kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga kay sulab, ug modulog ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kahuyukan, ug mutukad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang, binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raon niya kita husay. Kay mag-aamputa ang hangyon sa pagtindog. Amahan mo nga Diyos, salamat na usab ni permerong Domingo sa bagong tuig 2026 ngayon mo hatag pa nga ni kanamo aslong ana pa ang kinabuhi matagadlaw, Father God, ana pa ang opportunity. Daghang mga katawhan ang Father God nga wala na sa kalibutan karon. O wala po di kay balo kano sa imong pagbalik. But Father God, every day ginahatag nimo nga di kanamo sa katuyuan nga diin among mapahimuslan ang mga adlaw, mga oras alang lamang kanimo ug alang lamang sa imong kahimayaan. Tuloy kami, Father God, nga dili na mo pag-ausik-usikan ang among mga panahon. Tuloy kami, Father God, nga makabuhat kami og mga nindot nga mga plano. Uyon diha sa imong plano. Ubani kami sa adlaw-adlaw na mga pagkinabuhi. Nasayod kami nga daghang mga distractions, oppositions, temptations sa unahan sa among mga kinabuhi. But we do pray, Heavenly Father, nga pag-aubanan nimo kami, pagatabangan nimo kami, pagatuluan, pagagiyahan through the guidance of the Holy Spirit. Nga din magkinabuhi kami, Father God, alang nga kanimo, uyon nga kanimo. Ug salamat sa imong pagtabang yun sa mata ko sa kanamo. Salamat sa opportunities kinabuhi. Wala kami mahibalo, Father God, kamo sa kinimuhuman. Wala kami kahibalo sa 2026, Father God. O mahuman ba nga mong kinabuhi o mag-rapture na ba? But salamat, Father God, every day nga mo kining pagagamiton alang lang gid kanimo. Sa among pagtuon sa imong pulong karon, among itugyan kining gamay nga panahon nga kanimo. Salamat sa imong pagtudlo sa tagsa-tagsa nimo ka mga kanakan sa iyang mga paagi. Usa pagkinabuhi nga grasyoso, grace-oriented, magkinabuhi kami nga diin malipayon. Kining tanan ang ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Seminary, no? Classmate kami ni Sister Beth during that time. Among natunan kining gitudlo po ni Linda kaniadto hitungod sa pagka-destroy sa Israel sa dihang giatake sila sa Babylonia. 721 BC, and then pagka 586 BC, nimpuli po ng Assyria. O dito nila gi-rebuild, no? Nila ni Isra ni Himaya ang wall sa Jerusalem. O nakana ko o unsa ka nindot ang Ginoo nga bisan man kini atong gamay nga simbahanan din actually nagyoy nagapugong ini nga dili gidunta tam o kaduna tay simbahan din apan tungod kay nasa kong isip gyud nga wala gyud makapugong sa plano sa Dios nagyod ang atong simbahan. And until today, nagapadayon dyan. Wala kita
dili kita ma-intimidate sa tao. Walay tao nga maka-intimidate sa tuwa kung kita na sa kabubuton sa Diyos. And I really praise the Lord. Gamay naman kaya nga itong area, pero anaagin kita panahon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, at least natay malingkuran ng insakto, magkapaminaw tag insakto, natay facilities nga gamay lang, pero makakonsentrate ta, makafocus ta sa pagtuon sa pulong sa Diyos. O kini siya, usa ka grasya nga gihatag sa Diyos nga hikan nato. Kung nagpadala ta sa atong mga kalaban, wala siguro ta karon din no? I do not know kung asa ta. Okay, so yes, ana ang kinabuhi. Aduna gyud mga opposition, aduna mga gitawag na to gusto nga mo destroy, but salamat sa Dios no. Sa gihapon barog pa ta. O I just hope nga malimpyo, ma-refine ang atong kinabuhi ining tuig 2026, no? Kung nakita man ninyo nga dili kayong maayo ang 2025, bawion na ito karong 2026, no? Ninduto na ito natong spiritual life karong 2026. I just hope nga kitang tanan, no? Na kita'y panglantaw, tumong, nga kining tuiga, unta, mas magpalabi ang atong pagka-espirituhanon, no? O nga, ang atong katuyuan sa atong kinabuhi na mahimaya ang Diyos. Okay, so atong pagkatunan kining grace orientation sa 2 Peter 3:10, no? Nag-ingon din, ha? But grow in grace. Managtubo ka mo sa grasya o kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Now, tandem gid siya. Tandem ang gibuhat diri. Dili lang kay managtubo ka mo sa grasya, kundi giapilan siya o sa kahibalo. Sa kahibalo sa atong Ginoong Hesukristo. Now, hinugtuman nato, dili nimo masabtan ang grasya, kundi dili nimo masabtan si Kristo. Kasi anak kang Kristo ang grasya. Makita nimo ang grasya kang Kristo Jesus. That's why imperative yun nga masabtan nato kung kinsa si Kristo Jesus sa atong kinabuhi. Unsa siya sa atong kinabuhi. Unsa man day ang nabuhat ni Jesus Christ sa atong mga kinabuhi. He died on the cross to pay the penalty for our sins. Namatay siya sa cross, gibayaran niya ang tanan natong sala, o sa kita mituog, nidawat kita kaniya, nakadawat kita o kinabuhin walay katapusan. Dito sa cross, wala giusa ka hunahuna ni Kristo Jesus nga magapanimanos sa mga tao nga nagadugsang sa iyang kilid, nagakorona sa iyang tunog, yaga-yaga bayanan, ha? Ganong koronahan kag tunog na may korona ang tanging sakto. Pero siya gikoronahan sa tunog. Pero dinhan mo makita ang grasya sa Diyos nga wala siya'y kasugo, wala siya'y pagdumot, wala siya naggamit sa kung iyang gamiton ng iyang power during that time as God. Unsa ra mo itong mga tawhan na to, no? Nakatong ganing Assyrian soldiers nga 185,000 sa usa ka segundo lang hurot maganing kamatay. Unsa pa to sila? Pipila lang to sila, no? Pero nakita nato diha kang Jesus Christ gipakita niya ang grasya kanatong tanan. Grabe ang kagrasyoso niya bisan pa sa atong pagkamakasasala ang Diyos nagadawat kanato matagusa kanato ginadawat niya. Mao ka nang gingon sa John 6:37, bisan kinsa nga magaduol kanako dili ko gayud sila isalikway. Mao ka nang gingon ni Jesus Christ, no? O si Jesus Christ mismo ang nagasulti niya. So we need to know the grace of God, no? But understanding the grace of God, katandin niya ang gitawag na to knowledge of the Lord Jesus Christ. Now, there is a grace orientation na gayon.
The mental attitude of the believer who recognizes that everything he is and will ever be depends solely upon the power, provision, and the protocol plan of God. Dapat masabtan yun nato kining grasya. Kay hantod nga dili nato masabtan ang grasya, murabag ka ng nagahuna-huna kita ba na nagi ato. Tinuod man sa kalibutan, gihatagan ikaw katungod nga, yes, imuha ng titulo, imuha ng yuta, imuha ng bandi. Pero sa mata sa Diyos, manggod, dili na imo, iyahan na. Gipaghamit ra kaniya na. Bisan man gani ang atong kinabuhi, iya sa Diyos. O wala kita dapat ikapanghambog, wala tayo dapat nga gitawag na to nga ang kunon nga ato tungod kay ang tanan iya man sa Diyos. Gihatagan ta niya power which is the Holy Spirit para nga magmadaugon ta sa atong Kristiyanong pagkinabuhi. Gihatagan ta niya sa tanan nga mga material nga mga panginahanglanon. Pagkaon, sanina, panimalay nga tumatulugan, pang-transportation. Diba? Kitagaan pa, no? Natay mga magamit. Gadi kita makapangalagad kaniya. O gihatagan ta niya o protocol plan. Mga sistema, mga procedure, nga din musunod kita niini, aron nga kita makasabay diha sa iyang kabubuton. Dili kita makasabay sa iyang kabubuton without following the protocol. Protocol is procedure. Bot usabot protocol mo iyang sistema. Kinahanglan nga musunod kita sa sistema sa Dios. Kung dili kita musunod sa sistema sa Dios, then we are outside of His plan. Gawas ta sa iyang plano. So, diri magasugod kita sa divine power, nganong gitagahan kita og divine power. Usahay kung dili na ito masabtan nga nadi ay divine power sa sulod sa tuwa, dili ta kahibalo unsaon na ito pagpakig-away sa atong kaaway. Dili ta kabalo ana, no? Kay kung magsalig ta sa tawhanon nga kahibalo og kusog, short ta, pildi ta. Kaya atong kaaway, gamhanan man, espiritualon man sila. Nakita tawhanon man lang ta. Busa, gikinahanglan nga gamito na to ang power, ang divine power nga gihatag sa Diyos nga nato nga mao ang balaang espiritu. Divine power, God provided us the supernatural power, the Holy Spirit, to execute His plan. Mao gina, no? Nay gahom. Gahom nga dili tawhanon, kundi gahom nga espirituhanon. Kung mo ka nang gingon usab o matud pa ni Sekaraya sa Sekaraya 4:6 nagahisgot din nga not by might nor by power but by the Spirit saith the Lord. Dili pinagi sa akong gahom, dili pinagi sa akong kusog, kundi pinagi sa gahom sa balaang espiritu. Nga naman, nagunahon na sila kung lang pag-rebuild sa temple. Kalisod ba niya na? Pero ang Diyos nagpakikistorya kanila, ayaw pagsalig sa imong kusog, ayaw pagsalig sa imong kahibalo, ayaw pagsalig sa imong kaalam, sa imong mga pamagi, kundi saligi ang gahom sa Diyos. Kaya ang gahom sa Diyos, kung mo'y magalihok, wala'y imposible. Mo nang gingon sa Luke 1:37. With God, nothing is impossible. Huwag ay imposible sa Diyos. Pero kung magkinabuhi ka na tawhanon, dili mo maapsan. Short kagit permanente. Mo nang ginatudluan kita nga magkinabuhi nga espirituhanon. Kaya lahi ang tawhanon, lahi ang espirituhanon. Unya kita nagsuko ba yata sa tawhanon nga kahitlan. So kung tawhanon nga paningkamot ang atong gamiton, pildi kita. Kaya ang atong tawhanon nga kinabuhi, naka-attach siya sa mga kalibutan ng butang.
Naka-attach siya sa bahandi, ganahan siya sa bahandi, ganahan siya sa mga laming pagkaon, ganahan siya sa mga pleasure sa kalibutan. Happy-happy. Ganahan siya, anak. Muna yung atong tawanon. So, mapildi ta. Pero kung kita espirituhanon, maghuna-huna kita sa mga butang na espirituhanon. Mga butang na iya sa Diyos. Mga butang nga langit nun. Mga butang nga adunay value sa eternity. So, ma-change ang atong perspective. Ma-change sa imong panguna-una sa mga butang nga kalibutanon dito sa mga butang nga langit nun. Pero kung dili ni mo siya masabtan, wala gyud. Ang nasa sulod sa itong una-una, nagkalat kanang, sa tawag na nila, latagaw ang nasa isip na ito. Kadaghanan sa itong panguna-una, nakafocus din sa kalibutan. Well, ang Diyos naman ko'y bahala sa kalibutan. Promise naman na niya. Busa, gihatagan ka niya og divine power, aron nga ikaw magmadaugon sa imong Kristohanong pagkinabuhi. Dili niya gusto nga pildi ikaw sa imong Kristohanong pagkinabuhi. No? Dili niya gusto na. Mabitaw ng pagkaluwas ni mo, naaday kay Holy Spirit, matingala ka niya na, at the moment nga nagatuo ka kang Kristo Jesus nga imong Ginoo manluluwas, dili lang kaluwasan na iyang ihatag sa inyo ha. Sabay yun, ang balaang Espiritu misulod sa inyong kinabuhi. Nakasasulod sa inyong kinabuhi. Mabito ng sa 1 Corinthians 3:16, your body is the temple of the Holy Spirit. Ang imong lawas, pinuy-ana na sa balaang Espiritu. Nasa sa sulod. Pero kung dili ka kabalo mo gamit, nga naaday ang balaang Espiritu sa sulod nimo, mo nang mapildi ka. Kaya mag-operate man ka sa tawhanon nga kahintang. Motong tawhanong kusog ka, tawhanong paningkamot, tawhanong pamagi, mga strategy, tawhanon. Nag-function ka sa tawhanon nga pagkinabuhi. And just remember, ang tawhanong pagkinabuhi, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Kanunay akong ginabalik-balik. Ang tawhanong pagkinabuhi, dili madawat sa tubangan sa Diyos. Kinahanglan yun espirituhanon. Mao ka nagingon sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Mao ginatuyo din ha. Makadawat ka og dahom sa dihang ang balang espiritu na nang kanimo. Ngano man nakita sa Dios. Ang imong power powerless sa mata sa Dios. Ang imong power helpless. Ang imong power useless sa tubakan sa Dios. Nagkinahanglan ka og supernatural power nga mo ang power of the Holy Spirit sa pag-perform sa Christian way of life nga magmadaogon ka. Ug mao kana ang grasya sa Dios. Wala ta niya gipabayaan. Gihatagan ta niya gahom. Dili gahom nga tawhanon kundi gahom nga espirituhanon. You are from God, little children, and have overcome them, because greater is He who is in you. Now, ang He there is the Holy Spirit ni siya, no? Mas gamhanan ng Espiritu nga naa kaninyo than He who is in the world. 1 John 4:4, no? Mas gamhanan ng Espiritu nga niya kanato kaysa Espiritu nining kalibutan. So, buti pasabot, kung masabtan unta nimo ang spiritual life, masabtan nimo nga mas gamhanan day ka kaysa espiritu sa kalibutan. Gihatagan man kag espiritu nga iya sa Dios. Unsa tuyo para nga maka-counter-attack ta sa atong kaaway. And what is the surpassing greatness of His power toward us who believe? These are in accordance with the working of the strength of His might. Ephesians 1:19. So, bisan kinsa nga tao nga diin nagtrabaho siya sa tawhanong kahintang, tawhanong kusog o kabilidad, mapildi gid siya. Not until ma-recognize niya the surpassing greatness
of His power. Naay power yung gihatag ang Diyos nga ni kanato. O, nagayon din na these are in accordance with the working of the strength of His might. Dili atong power. Pili kita. Kung magsalig ka sa atong, mabito ng naay mga tao nga nag-perform sa Christian way of life through moralities. Now, lahi ang moralities ug spirituality, no? Ang moralities, yes, dakog katabang sa atong nason. Kaya kung magkinabuhi ka nga matarong, dili ka problema sa atong nason. Katabang ka sa atong nason, makatabang ka sa imong mga isikataw. Pero dili man gud madawat ang moralities, ang human moralities dili madawat sa tubangan sa Dios. What He needs is divine. Katong dili to magunang morality, maguna ang divine. Lahi ang moralities nga ginabuhat sa mga tao karon. Para ng pagsimba. Bakhan kayong mga tao ron sa simbahan ba? Pero nagatuo ba mo nga tanang tao na nasa simbahan spiritual? Dili. Kung nasa sila usa ka sala, dili sa spiritual. Muna mag-una yun ang divine. Muna pagsugod nato din nagagamit gito 1 John 1:9. I just do hope nga inyohan ang memorization. Kung isugid nato ang atong mga sala, siya matinumanon. Tinumanon gina siya. Ug andam nga magpasaylo sa atong mga sala ug magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong. Kanang word nga magalimpyo sa tanang dili pagkamatarong, mo ni basihanan nga spiritual ta. Limpyo ta sa iyang tubangan. Dili pwede magsimba nga dili ta limpyo sa iyang tubangan. Nagsimba ta nga dili ta limpyo, walay pulos sa tubangan sa Dios. Ang pagsimba is espirituhanon. Dili madawat sa Dios kung aduna tayo sa kasala. Gusto niya nga limpyo ta sa iyang tubangan. Okay, so finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Now, kung magabasa kanining mga bersikulo nga atong gibasa karon, wala lang yun, wag yun siya nag-hisgot mahitungod sa pagsalig sa imong abilidad, sa imong kusog, sa imong gahom, wag yun siya nagsulti din na ng baka. Ang gisgutan ganing dinhi, the strength of His might, the power of God, the divine power, the power of the Holy Spirit. Kaya nga naman, sure lagi ta, pildi ta kung ang atong kusog, ang atong basihan. We need the divine power. Ikinahanglan na to ang Diyos ng gahom na nasa sulod sa atong kinabuhi. Huwag nasa sa sulod. Kana lang kung nag-grieve siya or gi-queens di mo. Kasi di siya kaliho kung gi-grieve or gi-queens. Sa Ephesians 4:30, do not grieve the Holy Spirit that is inside you. Ayaw, pasuba ang balang espiritu nga nasa sulod ni mo. Now, pag yun din nagpasuba, wala nagpasabot nga nagsubo yun ang balang espiritu, no? Kay third person of the Trinity real siya. Walay rason ang God nga magkaguol, magsubok, no? Wala. Pero pag sungkin din nga, do not grieve the Holy Spirit, nagisgot nga, ayaw gimo ang balang espiritu nga dili makalihok sa sulod ni mo. Dili siya makalihok kung aduna kay sala. And then do not quench the Holy Spirit sa 1 Thessalonians 5:19. Ngayon naging din na. Quenching the Holy Spirit is the disobedience to the divine will. No? Kaya wala ka magsunod sa kabubuton sa Diyos. You are quenching the Holy Spirit. O dili magkatrabaho ang balang espiritu sa inyong kinabuhi. So, mo nang masakpan nimo, masabtan nimo nga sa imong pagkinabuhi, normal lagi ng mga tao rin ka nga nagkinabuhi ba? Mato kang syudad, right ka na mato kang syudad. Murag tinuod lang na nagpadulong kang syudad, malit ka ito sa mga palitulong nimo dito. Sa mga tuyo nimo, bayad ka mga bills. Murag normal na sa imong nga mora imong trabaho ba. Walay halo nga espirituhalong pangunahuna.
Dili gani mo masagulan nga, God, salamat nga ikaw makuban sa kung akaron sa pagbiyahe. Salamat God nga, kabayad ko sa mga bayronon, sa light bill, sa usaban na. Walay halon niya na. Purely ang nasa imong isip ng Diyos, nag-perform ng Diyos ka nga murag, sama ng Diyos ka kalibutan. Dili ni mo ma-identify ang difference sa spirituality o morality. But when you are spiritual, manitikan mo. Masabtan mo yung kinabuhi nga, ako raman ako raman na musog ini, ako raman na ringkamot ini. And then, balik na po ka-karnal. Tawanan ka na po kasi duha man lang ka switch off man lang ning atong spiritual, atong kinabuhi. Either spiritual, either carnal. Spiritual, carnal. Duha ra gyud. Di ka makapalit din ha, brother Ben, o tulo ka gang, di ba, nga, sa kurente nga, tulo ka mo ang pislitanan, no? Duha ra gyud. Dili pareho niyo, 3 gangs mo na, tulo ka pindutanan nimo. Sa kinabuhi nato, duha lang. Kung dili ka spiritual, kini spirituality. Kung dili ka spiritual, carnal ka. So muna, dapat alert ta permanente nini. Dapat aware ta permanente bisag asa ta amay question na lang na to atong kagalingon. Amay spiritual, dili da. Kung naman ka sa asang dapit, sa mall ba, mo dili ko spiritual. Ikaw mismo makarealize ka. Dahil mo na po kung tawanan mo. Kasi duha lang iyang kadaganan lagi. Maganana lang siya ba? Mura ka ng wiper sa sakyanan. Ana. Balik-balik lagi siya. Walay ana, walay ana sa wiper, di ba? No? Ana lagi ng kinabuhi na to. Either spiritual, carnal. So, dapat masagtan na to ka na siya. O dapat this New Year 2026, no? Ma-perform na to ang pagkinabuhi ng spiritual. Katong gitawag lang, sa to? Tunggingon ni, declator? Declutter? Declutter, may iwasan na tong mga trabaho na to sa una baka mas daghan ang kalibutanon kaysa espirituhanon, no? So then he said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Mo gini dapat unta. Magkinabuhi ta dili sa tuang kusog, dili sa iyahang kusog, sa iyang throne. Walang tagi pabayaan sa Diyos. Walang tagi butang sa kalibutan nga hopeless, helpless, useless. Walang tagi butang sa Diyos nga. Natas kalibutan sa katuyuan nga mag-enjoy kita, no? Thrilling ang kinabuhi nga Kristoano. Ang kabubutong sa Diyos nga magkinabuhi kita ng spiritual. Kasi natin ang katong itulo ni Pastor Henry sa dito ta sa Juan, ang penthouse, ang pinakataas nga stories o sa ka-building, na ang happiness sa diyang naka sa pinakataas nga level. Umabot man ka sa pinakataas nga level when you are spiritual. Matured. Spiritually matured. So, morning gihisgutan din sa Isaiah 14:31, yet those who wait for the Lord will gain new strength. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. So, morning mo sa ka-Kristohanon. Morning mo sa ka-Kristohanon nga dili ka puyon sa pagpangalagad sa Ginoo. O dili lang nga dili siya kapuyon sa pagpangalagad sa Ginoo. Agresibo siya kanunay sa budoton sa Ginoo. When we say aggressive, that means spiritual dynamics.
Spiritually dynamic siya. Dili ka ng dynamics nga kiat, no? Kanang murag kung imong tanawon nga kiat ra kayo no? Dili na kiat, no? Spiritual dynamics nga buti pa sabot nga sa sulod sa iyang kinabuhi adunay nagbaga-baga nga gahom sa pagpangalagad sa Dios. Dili tong ingon nila nga bugsayonon daw. Katong istorya ni Pastor Rowell, nga na magtotoo nga kinahanglan buksayan sa animo parang muban pagsimba. No? Dito. Ang imong kinabuhi yun, dimotor. Dili na kinahanglan buksayan. Why kinahanglan tao mo dasig sa imo sa sulod sa imong kinabuhi, dasig ka yun. Tungod kay ang gahom sa palang espiritu na nasa sulod sa imong kinabuhi, mo'y nagadasig sa imo Why anak ng muhagit nimo? Why inahan ng muhagit nimo? Why pastor ng muhagit nimo? Ikaw mismo, bisang pag why muhagit, dasig ka yun sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero, kung walay power, perting yayaan. Yaya yun, kung walay power. Musugot rabi atag. Sugot ba yan nagpildi? Masubran ta kaya ya. Sugot ta nagpildi sa itong Christian way of life. May mutang careless. May mutang reckless sa itong pagkakristuano. So yun na. Kung may mutang careless, may mutang reckless, bisa kung sa'y isulti, okay lang. Bisa dili magkapahimaya sa Diyos, okay lang. Mauna, pag mahimo ganit ka nga islapi nga Kristohanon, mahimo kitang stumbling block. Okay, nawanhin kita sa divine provision. Siguro dili na kaya kini ang tanan ini murag nagsabot ng kinini kay ang Diyos nag-provide lang yun sa tanan, no? So God provided us material needs in order not to hinder the execution of the Christian life. Wala gyud rason, dili gyud pwede makarason ang tao. Dili gyud pwede makaingon ang tao nga God absent sa ako karon kay wa ko'y kwarta. Dili ka makasulti niya. God provided everything. Ngano dili ka makadog simbahan tungod sa imong negatibo nga pagpili. Ikaw ang mipili niya na. Nung ka walay kwarta, kung positibo ka, itsahan ka sa Diyos. Pilay mo paminiti, 20, itsahan ka 100 sa Ginoo. Kung positibo ka. Muna ngayon, if there is a will, there is a way. Pero, kung walay kabubuton, marami daw paraan. Maraming dahilan. Gamit na itong dahilan. Pero sa mata sa Diyos, just remember, dili niya, naghatagad siya opportunity sa imo para na ikaw mag-perform. Di na hinong kanya tagaan sa iyong paminanglanon. Sa padupadaan, naibalo na ang Ginoo nga, positibo ni, musimba ni, okay. Yang gasolina, yang pamiliti, yang pagkaon, i-provide na niya. May God shall supply all our needs. Unsam day nga itong Diyos? Di ba day kasaligan ng itong Diyos? Kagamhanan sa itong Diyos, kadato sa itong Diyos. So God provided us material needs in order not to hinder the execution of the Christian life. Dili niya kabubuton nga mahinder ang imuhang opportunity. Gusto gid diya nga makapangalagad ka. Magtubo ka. Number 1, owning Philippians 4:19, and my God will supply all your needs according to His riches
in glory in Christ Jesus. Saligan ba nato ni siya? Tinuod ni. Dili pwede nga dili siya mag-supply. Number 2, seek first His kingdom and His righteousness. Kung unahon lamang nimo pagpangita ang iyang gingharian. Naon sa may gingharian niya, buting pasabot niya. Ang iyang kabubuton sa atong kinabuhi. And His righteousness, ang iyang pagkamatarong. Kung sa iyong sulti, all these things. Nagamit na siya, tanan nila, all these things. Gamit po siya, plural gyapon nga demonstrative. All these things will be added to you. Matthew 6:33. Memorize ba yun natin no? Wala man siguro, wala na ka-memorize na dili. Bisang ganit si Lovely siguro, kung wala ka-memorize na ganit si Lovely, no? Matthew 6:33. Napangsingaw sa Pasko. Pabuto. So, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Now, kining verse, number 3. It is vain for you to rise up early, to retire late, to eat the bread of painful labors. For He gives to His beloved even if He sleep. Ganahan niyo ko kayo nini nga bersikulo, no? Ngano nga ganahan ko nini nga bersikulo? Kasagaran man ko sa mga magtotoo o mga tao na lang, tanan, ang una-una gid nila nga kung usayon ko mata, nanak ko dali, mag-income ako ini. Kunya pagkagabi, naginutod pa kita kong gabi, parang nako yung income. Kanang, kwarta gid ba? Materialistic kayo ba? So, gingo na, matod pa din it is vain for you to rise up early. Kawang daw nga mo, matakag sa'yo kayo. Na wala na kung ingon nga, ayaw na mo matawag sa'yo. Nindot ba yung matawag sa'yo? Pero yung focus mo ko diri, yung iskutan diri. Katong mga tao nga, naghuna-huna sila sa ilang kaugalingon, nga makakwarta sila sa ilang kaugalingong paningkamot. Naningkamot ba sa ilang kaugalingong paningkamot? Sumunong niyo sila, it is vain for you to rise up early, to retire late. Kanang dugay kang matulog kay overtime sa, ikwarta ba yan no? Para na makakaon daw, to eat the bread of painful labors. Asa man ka, magkaon ka sa kanang gihaguan yun mo pag-ayo o magkaon ka sa grasya sa Ginoo? Mas lamito magkaon ka sa grasya sa Ginoo. For He gives to His beloved even if He sleep. Muning sa Diyos. Kung sa isa sa Diyos, maghatag siya sa iyang mga pinalangga, bisan sila magakatulog. Basig mo magkinapula na puta. Basig mo na puta ini nga. Sige na hindi ko katulog, pastor. Yeah, no? So, ang yung diskutan din nga, dili po ka magtapulan. Pero ayaw sa ligi ang imang paningkamot nga, mangusog na lang yung kada. Mangusog na lang yun. Buntag sa iyo, hagod na lang kayo na. Nya, pagkagabihin, mag-overtime ba yun ka para makagain ka o daghan kayo. No? Ang grasya sa Diyos, dili mo na. Ang grasya sa Diyos, moabot sa imuha, bisag wala ka kayo nagapaningkamot. Kuwan lang, kalmado lang. Relax lang. Kalmado. Calmly but surely. Kaya sa Ginoo. Pero kung ikaw na ganyan ang usok, na magkamali-mali na hinunta. Magkamali-mali na tanong. Now, walang sa Psalms 127 verse 2, no? Kang David gaya po na, no? And then I have been young and now I am old. Yet I have not seen the righteous forsaken or his descendants begging bread. Matod pa ni David, giapil na niya katong mga descendants diri, no? Nga matod pa niya, kaniya to, bata pa ako. Apang karong, tigulang na ako. Yet, matod pa niya, apan,
wala gid ako nakakita sa mga matarong. Isa man yung matarong yung iskutan dali. Kamu ni. Mga magtutuo ni. Giyatagan kag 100% righteousness sa Ginoo sa takna nga nito kaniya. Ug matud ba niya, wala gid ako nakakita og mga matarong nga gipabayaan. O bisan man sa iyang mga sumusunod nga diin nagapangayo og pagkaon. Makaana ka ba no? Hala no? Bisan pa day ang next generation na to no? Kung kita nagkinabuhi nga matarong, nagkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios, ayaw pagkahadlok sa imong next generation ngadto pa sa ikatulo, ikaupat nga henerasyon kay saad kini siya sa Dios nga dili gid sila mahimong bigat. Dili gid sila magkaon nga nagapangayo ngadto sa ubang mga tao. Provided kay Dios. Andin kang David gyapon kini siya. Mabito nang pag magbasa ganita, moingon ta ba? Unsa gid si David? Moingon bita makasasala ba si David tinuod. Pero mas daghan kayong nindot ng mga pulong nga tong makatunan sa kinabuhi ni David. Okay, kini nagtulo kalinya ni gikan sa Psalms 127:2, Psalms 37:25, Psalms 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Makasulti ba dahil siya niya, kung niya may experience. Nga matupan niya, ang Ginoo mo ang akong magbalantay, ug walay makulang kanako. Nabi kulang sa imo, ha? Siguro basig kung problema ang spiritual life, magsiging kita yung kulang. Kaya diskontinto man ta. Pero kung spiritual ka, makaingon ka na yun, tama na Ginoo, insakto na gining tanan, nindot ng kinabuhi, okay na ko. Dili nang muyog, sana all. Nabi tayo istorya na sana all lagi daw. Kinihilig ko ng posting-posting ng mga tao, no? Post siya sa katong wapo kay nila nga balay. Ingay sana all. Ubal po, post po sila mga gwapo kayo ng mga activities. Sana all. Na mga post, sana all. Yan, na po nag-post nga nasa hospital. Sana all po. Alam nga, yung bugag, sana all. So sayang, ang tao, no? Kung unsay makita sa uban, mo ma-absorb na niya ba, no? Mo dahil ang nasa yung isip. Contentment, no? Mo nang kung sa'yo nang isulat sa Crusted sa Desi, kalimut ko, contentment is start with a grateful heart. Kung mapasalamatod lang kasi yung kinabuhi kung sa kakaroon, na kay contentment. Pero kung di ka kabalo magpasalamat sa Diyos, sige lang kag-complain, sige lang kag-kulang. Mabutan na lang yung kas pagbalik sa Ginoo, kulang. Huwag yung ka natagbaw, hantod sa pagbalik na sa Ginoo. O hantod ka, mabutas ka makayon. Kulang. Huwag yung ka natagbaw sa inyong kinabuhi. Now, pagka makalilisan ng kinabuhi, no? Kung nagkinabuhi kita na walay katagbawan, ang atong kinabuhi mo lang kayo, dapat may katagbawan ta. Dapat may kalipay ka sa inyong kinabuhi. Igatag sa Diyos ka na kanimo. Si David, mato pa niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Gidescribe pa niya sa verse 2 din. Ang verse 2 din mo ipinakanindot kayo, nga matod pa niya, nga naghigda daw siya sa lungsay nga sibsibanan. Kung saan na naghigda sa lungsay nga sibsibanan, kung karnero ka, nga naghigda ka sa lungsay nga sibsibanan, pag gutom ka, kung di na ka magkakaroon ba kayo, tapos kinitin mong lungsay nga sagbot. Buti po sabot, ang imong kinabuhi,
Nakatanan ang pagkaon nga i-prepare sa Ginoo para kanimo. Nasa i-prepare. Mangutana ko sa inyo din, nabay wala nakakaon sa usa ka tuig sa 2025? Pamahaw, paniudto, panihapon, pakapinan pag snacks ninyo siguro. Basan ba yan nag-snacks ninyo, mas labaw pa sa kaon, no? So, pagkamayo sa ating Ginoo. Dili mo gud pwede na to makumpara ang Ginoo, ang Diyos na to, di na to pwede maparehas daw. Ang atong Ginoo dili dalo. Ang atong Ginoo generous. O gawas nga generous, nahibalo na siya sa imong kinabuhi. Ayaw ipakasama ang Diyos sa mga taong dautan nga, dili ta mo hatagan kay yun anak mo, ginani. Ang Diyos mo ay pagpili. Bisan magani ang mga dili magtutog, di pa ulanan ng ilang mga farm, di pa sigahan sa adlaw, tingala ka nga mayuta na yung mga wati nga nagasuroy-suroy nga si dalong sa kayutaan. Kung saan na siya, fertile sa atong mga tanong. Naghatag din na sa fertilizer sa atong mga tanong. O, tanawang atong mga tanong, mamungag yun. Mamungag yun sila. Makakaon yun ta. Kinsa may nagtanong ninyo bugas, humay, wala man. Pero nga nung humay sa inyong mga kusina, nabay mangingisda ninyo. Nga nung naiisda sa inyong mga refrigerator, manukan. Nga nung manok sa inyong mga refrigerator. God supply all our needs. No? Munang matuto ni David, ang Ginoo mo akong magbalantay, wala na yung makulang ka na ko. Wala na yung makulang ka na ko. Pag moabot na sa iyong kinabuhi, nga moingon na ikaw, kontento na ko sa akong kinabuhi, God, wala na yung kulang na ko, nagpasabot nga nindot na iyong spiritual life. Pero kung magsige pag ganun kagingon nga, wala kang kuini, wala ana, wala ato, wala, ala. Mura kag wakwak. Wakwak. Ano tawag ka na? Mura kag uwak. Wakwak ni no? Mura kag uwak, nga bisag nagtuko mo ka ng piso, magsingit ka mo, wak. Sige lang po, bisag na lagi, ingkip na ganit piso. No? It's time to start nga diin, magkontento na takarong tuig ka. Natin ang sikreto sa happiness, no? Divine protocol, God give us the system or procedure to do the right thing in the right way, no? Kinahanglan buhaton na to ang insaktong pamaagi sa insaktong pagkabuhat, no? So the way of life designed for churches, believers, characterized by precise procedure and objectives, no? Nasa mga simple kay nga sistema yun, atong angin pagkabuhaton. Ang protocol, gidefine siya, the word protocol formally defined is a rigid, long-established code prescribing complete deference to super rank and strict adherence to due order of precedence and precisely correct procedure. Now, atong ipagtad kinigamay, no? Ang diskutan din is a long-established code. Nag-istot siya may tungod sa in eternity past padaan, nanay siya ang protocol. Nanay protocol, in eternity past tungod kaya nahibaluman siya. Then, prescribing complete deference to superior rank, nahibalo na siya. Nga din, ikaw, tagahan ka niya o mas taas nga capability kaysa mga demons kalibutan. Mas higher ka. Mas gamhanan ka. Parang magpadaugong tanining akong espirituhanong gubat. Espirituhanong gubat nga, awayon na tugtawanon. Sure ta, munang muitag, muatog simbahan, nasa simbahan. Pero pagkabot sa simbahan,
tawhanon dili espirituhanon. Short ba? No? Short, dili makatagbo sa spiritual needs. Morning, hatagan kita niya of superior rank. And then, strict adherence to due order na yung mga gitawag na to, mga pamaagi kinahanglan mong sundon. Halimbawa, kung nakaisala, sa imong buhaton. 1 John 1:9. Muna siya, no? May procedure. Di ka pwede nga mo rin kag Christian way of life na nakaisala. 1 John 1:9. Kung gusto ka mangalagad sa Diyos, filled with the Holy Spirit, mga procedure na siya. Dili ka pwede makapangalagad sa Diyos na dili ka filled with the Holy Spirit. Ang labas, human good. Ang labas, human energy, human ability, human wisdom. So, na yung mga gitawag na ito, strict adherence to due order or precedence and precisely correct procedure. Insaktong na procedure. Kinahanglan buhaton nimo ang insaktong butang sa insaktong pamagi. Meaning, simba ka sa Diyos. O magsimba mo ka sa Diyos. Kung sa may precisely correct procedure, magsimba sa Diyos. Dapat limpyo ka sa tubangan sa Diyos. Dapat in fellowship ka. Dapat filled ka sa Holy Spirit. Or, gibuhat ni mga usa ka butang doing a wrong thing or a right thing in a wrong procedure. So, wrong siya. Matong simbahan karon kay magsimba mi. Pero pagkadto nimo dito, dili ka limpyo, dili ka spiritual, dili ka in fellowship with God, suna ka sa simbahan. So, doing a right thing ng tayo mong buhaton, kinana ka simbahan. Pero in a wrong way. Mali nga pamagi. Kinahanglan, precisely correct procedure, insakto. No? Ninghatag ka sa mga tao. Paghatag din mo sa mga tao, tama, dili. Tama. Pero paghatag din mo sa mga tao, ang motibo ni mo nga, sikat dito ni karon. Provision last na po. Doing a right thing in a wrong way. Kaya kung maghatag ka, o sa gingon, kung pwede lang, maghatag ka imong tuo, dili maghibalo ang wala. Maunta na, no? Pero sa man, makakita po na itong mata no, kung muhatag ka, no? Paghatag na ito, no? Ang mga matas tao, maunta na po ba, no? Muntag, nanalid box dito, no? Nga, sige, panghagbong niyo doon yung mga regalo dito, pangbutang niyo dito. Kanya, pag abutas panahon, okay. Butay, na yung mga pangalan, no? Ay na, butay from, kaya may ilhan na po ka. Butangin lang ito, dritso. Pero well, ang bote ko sa mo din na ang imong motibo. Ang motibo nimo ang pinaka guwapo nga giya o guidance sa diyang muhatag ka sa mga tao. Why? Pwede kang muhatag. Right thing ang paghatag. Pero pwede may mong in a wrong way. Nagani, uban, yung siya nga, writing mo niya mong ibuhat. Ang writing. Nangawat sa kwarta, kaya palit-palit ang tambal sing mama. Ang pamunta na, writing mo ang pagpangawat. Wrong. Pero, ang purpose niya, right. Magkapalit ang tambal sing mama. Right, wrong yapon. Kinahanglan, a right thing must be done in a right way. Morning itawag direct, precisely correct procedure. The protocol plan requires obedience to God's ultimate authority and also to His delegated authority. Morning, no? Dapat, maging protocol plan of God. Nga kita dapat obedience ta ngadto kaniya. God's ultimate authority. As well as to His delegated authority in the temporal and spiritual realm. Now, sa maning mga delegated authority, running the laws of divine establishment, atong gobyerno. Agwantahon na lang ginagawa na, bisa kung sa kakurakot din. Kinahanglan kita, musunod kita nila.
Kaya saan man, balawag din sa Diyos na magpaubos kita. Ang Diyos na bahala na sila. No? Number 2, Bible doctrine communicated by the gift of Pastor Vincent. Ini sa church ni. Kinahanglan yun, mabito na. Sa diyan kita na himong Kristuhanon, ang Diyos nag-provide na to kung usalan yun ka Pastor Vincent. Dili doa ha? Dili doa. Magkayabag mo kung duhay niyo Pastor Vincent. Usalan. Provided nga ang Pastor Teacher nagatudlo sa mga espirituhanong utang. Provided nga ang Pastor Teacher will prepared nagatudlo sa pulong sa Diyos. Kung makikita po mong pastor nga mura magtulang, namoy opportunity nga mo mangita po lain. Kung nakita ninyo nga kulang ang pagtudlo dere, silip-silip mo nga ito sa syudad, kasi na yung mga gwapo dito. Pero, kung ang pastor teacher nagatudlo siya, sa insakto nga pagtudlo, kinahanglan. Tagaan yun yung nagtaas ng pagrespeto. Ang pastor teacher walay laing pumangagi ang Diyos na magatubo ang mga karnero niya gawa sa pagtudlo sa pastor teacher. Na yung pastor, mo man may magtubo. Duha man lang ka rason na. Duha lang ka rason. Yan mo ka magtubo. Either, dili ka positibo sa pulong sa Diyos, na minaw ka sa pulong sa Diyos kung wala sa buhat. Karnal ka. Baka ka sa buhat. Dili ka magtubo. O ikaduha, ang pastor teacher nagatudlo o wala siya ikatudlo na espiritual. Mora na. Pero kung ang pastor teacher nagtudlo sa pulong sa Diyos para nga makakaon ka yun, ako mag-prepare ko sa akong itudlo, grabing review ay ba? Review. Balik na po. Review. Tagpila ka, adlaw na kong ginabasa-basa. And then, ginapurma. Nga naman. Dili na ko gusto nga ang makaon lang ninyo kanang lanot lang. Kung sino yung lanot, pagkaon sa bata bitaw, dili naman ta bata. Dili pwede nang nako sa tubangan niya. Pagtudlo na ko sa inyo ha, ang inyo harang manghod pa sa timo, ang inyong makaon. Paggawas niyo, gutom pagyapon. Ang katong gutom, katuran niyo wala makaon. Ang dili nag-focus, wala nag-concentrate. Pero kung kamo nagapaminaw mo sa pulong sa Diyos, paglabas ninyo, at least, nakapaningugto yun mo. No? So, muna, Bible doctrine communicated by the gift of pastor teacher. Sa ako nang gingon, ang Diyos nag-provide ninyo, usa ka pastor teacher lang yun. Kung asa mo pagtanaw nyo din ha, nakita ninyo nga, kini nga pastor teacher, magtubo ko din go with that pastor teacher. Na wala ko naging nga ako na ha. Mo lang akong i-describe sa inyo, kung nakita ninyo nga nagtudlo sa inyo nga makapatubo sa inyo spiritually, go with that pastor teacher. Kung duhay inyong pastor teacher, mga yabag ito yun. Dari nagtudlog internal security at tumuspikas, ang kaluwasan mawala, masawa na niya na. No? So, precisely correct procedure. Perfect God has one way of doing everything the right way. This is why He provides believer with His power for executing the protocol plan. So, nai power. And with His word for truth and guidance. Precisely correct procedure means the believer must fulfill God's plan by doing the right thing in a right way. So, maginay katuyuan, no? Buhato na mo ang insaktong bukan sa insaktong pamagi. Example, rebound,
filling of the Holy Spirit, learning Bible doctrine must be the highest priority in the believer's scale of values. And then God provide the gift of pastor teacher. Dapat kinimigid ang number one, no? Learning Bible doctrine. And then spiritual gifts. Itagaan ka gasa para nga magiging epektibo ka sa imong pagpangalagad. God give us the spiritual gift at the moment of salvation to be effective in the execution of His plan. Wala. Dili lang nga ang balang espiritu na sunod mo. Napaka-espirituhan ng gasa. Ang espirituhan ng gasa, gihatag sa imo ha, aron nga mainsakto ang imong job description. Mao gingon, but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:10. Ngayon kinahanglan kita nga magatubo sa grasya tungod kay mao ni ang kabubuton sa Dios atong kinabuhi. Once nga nagkinabuhi ka sa grasya, espirituhanon ka gyud. Characteristics of a grace-oriented Christian. Number one, not a legalist, not a judgmental. Ang usa ka grace-oriented Christian, dili siya legalista. Dili po siya nagahukom sa uban. Mura ka nang nganong ma-distract ang inyong spiritual life. Kaya ginabot ka. Kay ginakumpara nimo imong kaugalingon ngadto sa uban. Mura ka nga, mas maayo ko kaysa iyahaw, mas wala ko yung bisyo kaysa iyahaw, mas butan ko kaysa iyahaw. No. Kung grace-oriented ka, muingon ka na sa kaugalingon. Siya ra manubag ka na sa Ginoo. Ako, siguroon ko na ako kung kaugalingon nga, nindot ang akong fellowship sa Ginoo. Ayan ang paghihilabot sa uban. Wala tayo hilab tanay. Ayusan ang spiritual life sa Ginoo. Ayusan ang imong pagpakig-fellowship sa Ginoo. Siguro, pwede ka nga bumaymay, exhort, pero kanang manghilabot na ta, kanang madaot ng atong utok, nagsasabot, manghilabot na ta na, no? Ang usa ka legalista dili manghilabot di bisan kinsa. Ang usa ka grace-oriented dili manghilabot di bisan kinsa. So dapat not a legalist, not judgmental, not conceited, not dominant. Kanang murag kanang taas na bitaw siya sa uban. No. Dapat dili ka mo una-una nga taas ka sa uban. Sa mata sa Dios, patas na tantanan. Dili dominant. Dili dominant. Not fearful. Ang usa ka grace-oriented, dili siya madukon. But strong. Lingon siya. Kasi ang fair man God, nagulagway sa usa ka magtotoo nga gitawag na to walay pagtuo. Kung na siya pagtuo, strong na siya. Genuine humility. Actually, natay subject nga enforce and genuine humility. Nung anong giditso na to siya sa genuine humility. Bote pasabot nga, ang usa ka magtotoo nga grace-oriented na tinuod nga pagpaubos sa sulod siyang kaugalingon. Genuine. Dili tong kasi pwede mo gud ang tao magpaubos tanawon sa tao pero sa sulod naanay ginabatyag, no? Pareha ng biyay-biyayon ka pananitan. Murag nagpaubos ka. Sige lang, okay lang. Pero pagod susunod, wala dahil ito tinuod nga kausaban, no? Ang genuine humility, buot mo sa buot nga, bisag kung sa'yo buhat sa imo ha, okay ka rin, relax ka rin. Wala'y nahitabo nga implosion sa sulod. Why nag-react sa sulod sa imong tinatawag? Muna genuine humility. Genuine humility, nagpasabot nga, wa ka nagunahuna nga labaw ka sa uban. Genuine humility, nagunahuna ka lang nga, yes,
ang akong kinabuhi yun. Magsunod ko sa grasya sa Diyos. Generous. Giver. Usa ni siya ka characteristic sa gitawag na itong grace-oriented person. Kung ikaw tinuod nga nakasabot sa imong responsibility, ang imong kinabuhi, may freedom ka. Gawas nun ka sa paghatag. Na wala ba ito nagtudlo o ikapulo dirihan? Kaya nga ito, grace giving yun ang ito. Wala mo gina-require nga pag namoy 1 million, pila ay 10% sa 1 million? Pila? Datong pastor na ba? Wala mo gina-require nga 10%. Kaya ang tithing, taxes na para sa mga Hudiyo. Taxes nila ba? Ang ato diri, 2 Corinthians 9:7 lang. Maghahatag ka, sumala sa imong kabubuton. Grace mo na, grace-oriented. Dili balaod, no? So, ang nakakuyaw lang lagi po dining grace giving, kay matudahan po, mahurot po na imong bandi pa kayo. Basta ganahan ka mo hatag sa Ginoo, hatag ka mangyod, no? Ang tithing mo itong, kung imong pagkatanahon din sa Malakay, 3 years, naghatag silang ikapulo kung halad. Pero, lagi kay sa Israel man to, karon ang charge of kang state na separate naman. So, ang mga Hudiyo karon, muhatag silang 10%, ngato silang gobyerno. Kung Kristohanon sila, sila sa Insan, muhatag silang halad. Na sa itong panahon karon, kailangan naman ta church and state na separate ng church of state, hatag ta sa itong taxes sa itong gobyerno. Muna tithes. Pero karon dili na 10 pa yan sa gobyerno ron, 12 na. 12% lang sa gobyerno ron. So hatag kasi mong 12% sa imong gobyerno. And then, hatag, pag simba po nimo, hatag po kasi imong offering. So lahi ang tithes, lahi ang offering. Ang tithes para sa gobyerno, ang offering para sa simbahan, para sa Ginoo. So muna ito wala na si kadalo diha, kay wala requirements. Wala magingog, kinahanglan 10% yun sa kita, no? Kung dili, halad na siya, halad mo. Then merciful. Maluluyon. Ang usa ka grace-oriented, nasi kaluoy sa sulod sa kinabuhi. Kinsa mo itong tao nga, ngayon niyang kaluyan o gusto niyang tabangan, naasya niya. Merciful siya. Thoughtful siya. Nagahuna-una siya kung kinsa mo itong dapat kaluyan, kinsa mo itong dapat tabangan. Number 7, yes, loving, friendly, dili hingaway, no? Loving, friendly. Characteristics of grace-oriented. Muna ang relax mental attitude siya. Number 8, kung aduna may magkasala, forgiving siya. Forgiving. Nasa ipaylo. Number 9, goodness, kindness. Mag-uban ng grasla, no? Nasa kayo. Then number 10, nasa self-control. Self-discipline. Careful siya sa iyang life. Nasa poise. Pagpugong sa kagalingon. Self-control, kaya niya i-control na iyang kagalingon. Strong ang iyang volition. Ang iyang volition, very strong. Dili basta-basta ang iyang volition mo sa bisan unsang circumstances kinabuhi. Grace-oriented siya. Ato ba natudlo tong life ni Joseph sa Milabay, no? So, doon na sa self-control pagpugong sa kaugalingon, at doon na sa self-discipline. Careful, dili siya careless, poise, na siya ability to think in spite nga adunay mga calamities or disaster, no? Number 11, faithful, truthful.
Matinudanon siya, no? Nindot isa sa magtiayon, no? Nga mag-asawa. Faithful ka, truthful mo ka, no? Sa imong asawa, sa imong bana, no? Matinumanon ka, no? Samto yung mga gisara, no? Itong mga bagong kasal yan, no? Importante ni sa inyo, mga bagong kasal, no? So, kasagaran yun, ang magtiayon, magkabungkag yun, kung wala ning duha ko. Madayanan gini, no? And then, relax mental attitude. Kini. Are you relaxed? Relax ba ka? Patuyan na dyan ko. Sige, hindi na lang kumalam. Relax mental attitude or peaceful? Kasi importante kaya nga peaceful ka sa itong kinabuhi. And then, genuine happiness. Muna last. Genuine happiness, contented life. Dapat, naginistua. Okay? There are this conclusion. Therefore, a grace-oriented Christian is the most joyful, relaxed, and peaceful person in the world. Morning, lagay ko nila sa 2 Peter 3:10, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:10. Dapat magatubo yung kita sa grasya. Kinsa example sa grasya? Si Jesus Christ. Busa, hibaluon na to si Jesus Christ. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. When you know about Christ, you will know about grace. Kung masabtan mo si Kristo Jesus, kung wala siya yung mga negative reaction, bisan man sa pagpasipala sa iya, bisan man kaya mamungan siya, gabibiyay siya, kung nasabtan mo kinsa si Jesus Christ, once you know Christ, o i-apply mo si ang kinabuhi ni Christ yung kinabuhi, you understand Christ. Okay, mag-aabuta. Ngayon bang sa tindong. Amahan naman ng Diyos, niningatag na sa kabuntagon, kami makahatag sa mga pagpasalamat, pagdahil paghimaya nga ng kanimo, sa mas panahon ngayon yatag ng kanamo. Salamat sa permerong Domingo sa tuig 2026, Father God. Salamat yun, na din tabangan mo kami sa mong pagkinabuhi, nga kanunay kami magkinabuhi. Di lamang sa pagsunod sa imong kabubuton. Pagkinabuhi, Espiritu Santo. Ang tinitanan akong inatugyan, ginapasalamatan nga madawat, pinagilamang sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen.